Tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay, Idol, paano po ba malalaman kung legit ang coin buyer at coin vlogger? At yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Mayroon ngayong bagong pauso. Mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan, sa usapang barya sila'y walang alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay muli po nating gagawa ng content ng isa pong katanungan ng ating masugid na taga-subaybay na si Alicia Magat. Ganito po ang kanyang katanungan. Idol, paano po ba malalaman kung legit ang coin buyer at coin vlogger? Ngunit bago po yun, shoutout kay John Ray Recanya at Mary or Macher. Ano po? So, shoutout po sa inyo mga kaibigan. Okay, tuloy po tayo sa ating topic, sa ating pag-aaralan. So, paano nga bumalalaman kung ang isang buyer ng mga sinaunang pera o perang may halaga ay legit or fake, at kung paano malalaman na isang vlogger na buyer ng sinaunang pera o coins ay legit or fake. Ngunit bago po yon, ano po, bibigay ko po muna sa inyo katangian ng mga tunay na buyer ng mga sinaunang pera o perang may halaga. Una, ang katangian po ng tunay na buyer ng mga coins, sinaunang coins, ay unang-una, hindi po sila nagpapakita ng pera sa madla. Wala pong buyer ng coins or kahit na po alahas na nakadisplay palagi ang kanilang pera, lalo na po sa harap ng kamera. So, dalawang klase po ang mamimili ng mga sinaunang pera at saka po ng mga gold or na sinaunang barya. Una, ito po yung may mga pwesto. Dati po ako may pwesto, ngunit may dahilan lamang po kaya ako po ay nagsara ng pwesto. Una, sila po ay may pwesto. Kapag pumunta ka po sa kanilang pwesto para ikaw ay magbenta ng mga sinaunang mong pera or collectible coins, commemorative coins, wala ka pong makikita sa kanila na nakadisplay po yung kanilang mga perang pang bayad. Wala kang makikita ang pera na laging ipinangangalandakan na sila ay may pera. Pero kapag nilabasan mo sila ng mga perang sinauna na may halaga or commemorative coins, collectible coins na kanilang hinahanap at binibili, pag inilatag mo sa kanila yan, automatic po, yan ay kumakasa, binibili po nila yan. So, ang tunay po na buyer ay hindi po yan nagdi-display ng pera. Okay? Yung isa namang mamimili ng mga sinaunang pera or ginto pilak, collectible coins, kapag yan po ay gumagala, katulad ko po, gumagala, hindi din po yan nagdi-display ng mga pera. Hindi po yan. Alanganin namang namimili ka ng, ginto, ng mga collectible coins, ginto pilak. Sinaunang barya, labit-labit mo yung pera. Wala ka pong makikitang ganyan. Hindi po sila nagpapakita ng pera. Yan po ang tunay at legit na coin buyer, coin collector, at namimili ng mga sinaunang pera. Pero subukan mo na alokin sila
dalahan sila ng mga sinaunang pera na may halaga at talagang binibili nila. Hindi ka po aayawan yan. Bibilhin po kagad yan. Kumakasa po yan. Kahit wala kang nakikitang pera, pag binentahan mo yan ng mga bariyang hinahanap nila, kahit ilang piraso, kahit gaano kadami, babayaran ka po niyan. Basta't kayo nagkasundo sa presyo at halaga ng kung paano niya ito bibilhin o magkano ang presyo ng iyong items. Kasunod, ang isa pong tunay at legit na buyer ng mga sinaunang barya o sinaunang pera o kahit na po ng alahas, wala po yan silang kondisyones. Hindi ho pwedeng, o sige, babayaran ko yung sinaunang pera mo ha, babayaran ko yung mga old coins mo ha, babayaran ko yung iyong collectible coins, barya mo ha, pero may kondisyon. Ano ang kondisyon? Kailangan mo muna akong i-follow o i-subscribe. Kailangan mo muna akong i-like. Kailangan mo muna akong i-share ng mga 1,000 share, 10 share, 100 share. Kailangan mo muna akong i-share. Ang tunay po at legit na buyer ng mga sinaunang barya, coin collector, collectible coins, hindi po yan nagbibigay ng kondisyones. Ilapag mo ang mga daladala mong sinaunang pera may halaga, babayaran po nila yan ng walang kondisyones. At higit sa lahat, para po malaman mo kung ang isa talagang buyer ay legit na buyer, kailangan yan po talaga ang trabaho nila. Kaya nga po yung may mga pwesto, araw-araw po talaga nakabukas yan. Ako po dati, may shop talaga ako. Kailan lang naman ako nagsara? Mga nakaraang buwan lang eh. Okay po, mga nakaraang buwan lang, nakaraang taon. Lagi po yan araw-araw nakabukas sa kanilang shop. Yan po ang tunay at legit na buyer ng mga collectible coins, sinaunang pera, sinaunang barya at mga perang may halaga. Lagi po sila nakabukas sapagkat iyan nga ang trabaho nila. Yung mga gumagala naman, tulad kung gumagala ngayon ako, malalaman mong legit po ang isang buyer, ano po, kung yan talaga ang trabaho nila. Paano ka magiging legit na buyer ng collectible coins? Hindi mo naman trabaho yan. E anong trabaho mo? Karpentero. Ano po? Magdi-delivery ng ano yan? Food panda. Grab delivery boy. Ano po? Hindi naman yan talagang iyong trabaho. Tapos, mamimili ka ng mga sinaunang pera. Hindi po yan original o legit na buyer. Yan po ay mga fake na buyer. Kaya kung gusto niyo pong hindi mapeke ng mga legit na buyer, i-check niyo yung kanyang background. Ano ba talagang trabaho nitong nagpapakilalang? Siya daw ay coin master, siya daw ay coin expert, siya daw ay legit na buyer, siya daw ang tunay na bumibili. Ano ba talaga ang trabaho nito? Eh, kailan lang namili-mili yan? Ito lang natutong mag-vlog. Ito lang nakaraang taon lang. Pero talaga ang trabaho niyan, delivery boy, ano po, or magtitinda sa palengke. Hindi naman natin sila ina-underestimate. O kaya ay isa po yung negosyante pero hindi naman siya namimili talaga ng alahas. Bakit? Naiinggan nyo lang mamili-mili tapos nagpapakilala na siya na agad ang legit buyer, coin expert at coin master. Hindi po yan ang mga legit na buyer. So kapag gusto mong malaman kung yan talaga ay legit na buyer, kailangan yan po ang kanyang talagang trabaho. Yan po yung mga ugali o katangian ng tunay na coin buyer o bumibili ng mga sinaunang pera. Pangalawa, ito na po yung tanong ni Alicia. Paano naman malalaman kung ang isang buyer ng sinaunang pera, collectible coins, mga barya o perang may halaga, paano malalaman kung sila naman ay peke? So, paano naman malalaman? O ano ang katangian ng isang fake na buyer ng old coins, sinaunang pera may halaga, collectible coins, at isang buyer na vlogger? Kasi marami po ngayong vlogger na nagpapakilalang sila daw po ang legit buyer, sila ang legit collector. Coin expert pa nga eh. Coin master pa nga pakilala sa sarili eh. Ngayon, paano makikilala natin na sila talaga ay fake or hindi legit? Hindi legit buyer, hindi legit vlogger. Okay?
So vlogger sila pero hindi sila legit na buyer. Kasi nagpapakilala sila daw ay legit buyer. Paano malalaman kung sila ay fake? Una, mayabang po ang ganyang mga buyer. Paano masasabing mayabang yung kanilang mga buyer? Kapag sila po ay namimili kuno ng mga sinaunang pera, collectible coins, mga perang may halaga, laging nakadisplay ang kanilang pera. Laging nakadisplay, ipinagmamalaki na sila ay may pang bili. Pero, labasan mo ng mga perang binibili nila, hindi po yan bibilhin. Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi po yan kayang pangatawanan yung sinasabi nila na sila ay namimili ng sinaunang pera. Mayabang lang, laging may nakadisplay na pera, ano po? Pero itong pangalawa, walang alam pagdating sa mga perang nabibili pa. Laging nakadisplay, sila daw legit buyer, legit collector, ano po, sa kanilang mga vlog, laging nakadisplay ang pera. Pag tinanong mo naman sa mga perang may mga halaga, wala po silang alam sa mga perang may halaga. So, para malaman mo na ang isang coin buyer, coin collector ay peke, ang mga binibili po niya na mga pera ay unang-una mga error coins. Kapag ang isang nagpapakilalang coin master, coin expert, coin legit buyer ng collectible coins, sinaunang bariyang may halaga, kapag ang kanilang binibili ay mga error coins, automatic po 1,000,000% yan po ay faking buyer. Fake buyer po yan, fake vlogger po yan. Okay? Vlogger na ang tinuturo is mali. Kaya po nating patunayan yan, ha? Kahit saan tayo makarating, kahit saan tayo magharap, kaya nating patunayan na yung mga nagbablog na sila daw ay bumibili ng error coins, bumibili ng 1972, yan po ang kanilang binibili, 1974, 1973, pisong kalabaw, 2 pisong niyog. Ano po? Kulang na lang, pisong may kambing at pisong may bulog eh. Ano po? Pag yan po ang kanilang binibili ng mga coins, 1,000,000% automatic fake buyer at fake vlogger po yan. Kapag naniwala ka po dyan, puputin na lang ang buhok mo sa ulo. Hindi po yan totoong buyer. Alam mo, kung kaysa po maniwala po kayo sa ganyang mga buyer, kuno-kuno, kaysa maniwala kayo sa ganyang mga buyer, alam mo ang gawin nyo? Magtanim kayo ng kamote sa inyong bakuran at sisiguraduhin ko sa inyo, every 6 months, pagdating na 6 months, may aanihin ka, may ibebenta ka sa palengke, siguradong may pera ka. Kaysa maghintay ka dyan, nabibilin daw yung piso mong kalabaw, 2 piso mong niyog, 1972 mo, 1974, lalo na yung 1973, ano po? 73, ano po? Ang uwak po na lang ay kulay puti na lamang ang uwak. Wala kang mabibiling 1973 piso. Ano po? At 1,000,000% kapag ganyan mga coins ang binibili ng isang nagpapakilalang coin master, coin expert at legit na buyer, sila po ang legit na buyer na peke. Sila ang legit fake buyer. Sila po ang legit na walang alam sa mga collectible coins. Pag ganyan po ang kanilang mga binibili. At higit sa lahat, para makilala mo kung isang buyer na nagpapakilala ang legit buyer ng coins, yan po ay maraming kondisyones. Halimbawa, nag-alok ka. Oh, Sir Alan, Sir William, Sir Alan, Sir William. Example lang po ito, example lang. Sir Alan, Bartolome, tapos William Villanueva, example lang naman, ha, halimbawa lang. Sana napapanood nila ito, at kung mapanood man nila ito, example lang itong ginagawa ko. O halimbawa, nag-alok ka, Sir William Villanueva, o bilhin mo na po itong aking 1972, 1974 na coins. Bilhin mo na po yung 1964 kung sinasabi mong 50,000 to 100,000 ang halaga. Bilhin mo na po. Alam niyo po ang sasagot sa inyo? Sige, pero mag-follow ka muna. Facebook, mag-subscribe ka muna.
sa YouTube. Kaya lang, laglag po sila sa YouTube. Hindi sila pinapansin sa YouTube. Si Sir William at saka si Villanueva, William Villanueva at Alan Bartolome, hindi po sila pinapansin sa YouTube. Example lang naman, mga Kamorlan Treasure. Example lang ha. Okay? Example lang. Tapos, i-like, tapos i-share mo. Tapos pag inalok mo naman si Alan Bartolome, example lang, yun din ang sasagot sa'yo. Oh, follow ka muna. Pakilike ka muna. I-share mo muna. Mga 1,000 share, 100 share, 10 share. Basta i-share mo. Tapos, mag-comment kayo. Lapag nyo ang inyong mga barya. Yan po mga kondisyonis na mga fake buyer. Example lamang po yung kay William at saka kay Alan Bartolome. Nasa sa inyo na kung bibigyan niyo ng kahulugan, pero example ko lamang po yan. Okay? Yan po yung example ng mga fake buyer at vlogger na buyer kuno. Napakarami po nilang kondisyones. Tapos, pag nagawa mo na, inilatag mo na yung coins mo, inilatag mo na ang mga barya mong butas, pisong kalabaw, pisong kambing, 2 pisong niyog, agilang peke, tapos po ay $2. Pag nailatag mo na sa comment section niya, sinabi mo, nakashare na po ako. Ang na-share ko po ay 1 million share na, kaya nga po 2 million ang followers ni Sir Alan Bartolome. Example lang ulit ha. Kaya po 2 million na yung followers ni Alan Bartolome. Sasabihin halimbawa nung nagbebenta, Sir Alan, naka-comment na po ako. Na-share ko na po ng 100,000. Babanatan naman ni Alan, nare-reply si Alan. Waiting po kayo na mapili. Ay, ang naghihintay 2 million, waiting po kayo na mapili. Tapos, kapag may napili na siya, kuno, naka-face mask naman. Habang binibidyohan at nagbebenta kuno. Pag hindi naka-face mask, yung babae lang, Alan, nandyan sa labas yung nagbebenta sa'yo. Pag hindi pa papasukin ko ba, huwag mo nang papasukin. Usually naman, ganyan talaga ako bumili. Ganyan po yung mga ugali ng isang fake na buyer. Pinaghihintay ang kanilang customer. Ang legit na buyer po, hindi po yan nagpapahintay ng customer. Automatic ang isang legit na buyer, hindi po niya pinaghihintay ang customer. Pero kapag ang isang nagpapakilalang legit na buyer, maghintay ka muna pong mapili ng comment section ha. Ay, ang dami na po mga senior na naghihintay. Baka mamaya doon sa mga senior citizen, iisa na nga lang ang ngipin, umuuga pa. Kahit hintay, nalaglag na lang, naubos na lamang ang ngipin. Maitim ang buhok. Nung nag-comment, like, and share, maputi na ang buhok. Hindi pa rin po napipili. Bakit? Fake buyer nga eh. Hindi nga legit na buyer eh. Vlogger na fake ang kanilang mga content. Kaya natin patunayan yan. Kahit kailan, kahit saan, kompleto po tayo ng dokumento, kompleto po tayo ng ebidensya na sila ay fake buyer. Okay? Ganyan po yung mga palatandaan ng mga fake na buyer. Bigyan ko po kayo ng example ng fake na buyer ng mga sinaunang barya at mga perang may halaga. Ngunit nagpapakilala, coin master, coin expert kuno. Example lang po ito. Ipakikita ko po sa inyo yung example. Ito po yung picture ng isa. Yan. Yan po ay example ng mga fake buyer. Ito pa po yung isa. Example din po yan ng mga fake na buyer. At ang katotohanan kapag po ang isang buyer ay ganyan ang paraan ng pamimili. Follow, like, share, comment. Ano po? 1,000,000% wala po yaang kaalam-alam pagdating sa usapang barya na may halaga. Mga Kamorlan Treasures, kung kayo ay bagong dating dito sa ating channel at nagustuhan nyo, pakisubscribe nyo po ang ating channel. Pakihit nyo po notification bell, lagay nyo po ay all upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. At kung may mga request kayo, gawa natin ng content, comment kayo sa ating comment section. Kung may mahalaga kayong sasabihin, gusto niyo mabilis ang usapan,
meron po tayong FB page. Yan po ay for transaction only. Okay? At kung nagustuhan nyo ang ating content, gusto nyo po makatulong sa mga taong nabiktima ng mga coin expert at coin vlogger kuno na wala naman palang alam, hindi manloko ng kanilang kapwa, i-share nyo po itong ating mga video. Huwag po kayong mag-alala mga ka-More Treasures. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ko kayo anytime na may humamon sa atin sa mga sinabi kong tinamaan ng mga fake vlogger na yan, fake buyer na yan. Once na may humamon sa inyo, sabihin nyo lang anytime, kahit saan, haharapin kayo ni More Treasures. Sagot ko po kayo at 1,000,000% pagdating sa usapang barya, hindi ko po kayo ipahiya. Ang problema lang natin, kung meron ba sa kanilang kakasa. See you on our next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayat ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso, ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang, pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan.
Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatos ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.